Good morning, everybody. Palakpakin yung sarili. Palakpakin ang Ginoo. Glory to God. Hallelujah. I'm still praying, doon ay mga kaigsunan nato nga wala naman imba, makalingkod gyud diri kay naa pa nagsinaw diri ba. Amen. Are you praying for our brothers and sisters? Merong bugat diri kay diri ang nag-amin, no? Are you praying for your brothers and sisters nga wala naman imba? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ingon pa nila, ingon pa sa Biblia, sa ulahing mga adlaw, daghan mo biya sa pagtuo. I want you to put this in your mind. In the last days, many will abandon their faith. Every time I come to the pulpit, medyo busy yun inyong igsuon tungod kay wala ko gasalig sa atong multimedia pag-prepare. Ako gyud tanan tungod kay salamat sa Ginoo nga gihatag pud sa Ginoo ang kaalam nga kabalo pud ko gamay nining multimedia. Kay wherever I go, I need not tatang to follow me. Di na pwede tatang uban-uban ako. Amen ba? Amen. Kung asa ta ibutang sa Ginoo nga magwali, there, gamiton kita sa Ginoo. This morning, I believe that we're going to study about things that will come to pass. Mga butang, akong paninguhaon nga makabisaya gid ko rong buntag, kay dili gid ko pure kaayo salikaot gid ko mag sinibuano. May mas pastor Nestor kay Bisaya gid ni siya nga kay usay magbinisaya ta mag-in-English mag-Bisaya usay maglisod ta sa meaning. Usay ang Bisaya medyo dili kayo general ang meaning, pero ang English isa lang nimo kapulong murag ma-generalize na tong tanan. Amen ba? Amen. Amen. I hope you listen to the message this morning. I've been wrestling with the Lord. Even last night I said, Lord, nganong ako daw, laino daw na ako minsan nga imong gibutang sa akong kasing-kasing. Laino na ako ba? I tried to research and then open my Bible and anywhere. But the Lord, nag-abri tuod, no? Ni-abri siya, pero dito gyapon ni tumong. Ako, mao na gyud ni mensahe siguro ihatag nimo Ginoo sa ko karong kabuntagon o akong i-share sa mga anak sa Ginoo karong kabuntag. I hope you come this morning to worship the Lord and listen to His words. Do you believe that we are living in these last days? So many times that our messengers are preaching always about love, about forgiveness, about practical living. But salamat sa Ginoo, ginapalain po natong mensahe kay nagtuuta nga ang Dios hapit ang mabalik. Amen. Katong nag-amin, mora to andam. Pero wala mag-amin, dili gyud mo andam. Amen? Gusto ba sa Ginoo nga maandam mo siyang pagbalik? Don't you know that not all of the church will go for the rapture? Bad news. Bad news? Inay mo katapat, bad news. Nga naman, sorry to say, that's biblical. Nayuban naglingkod sa church pero wa gyud makadawat og kaluwasan. Listen to me please. This is not a message for anybody. This is a message for all of us. Nalingkod ta sa church pero dili ta luwas. What is luwas? What is the word save? Dili ta luwas sa Ginoo. Tungod kay nga atong gisaligan basta makasimba lang ta, makalingkod sa church, okay na. No, I tell you brother. Even when we leave our house and we step the first step at the gate of our church, God sees your heart. Gilantaw na sa Ginoo inyo kasing-kasing. Because God doesn't see the outlook of your appearance, but He sees your heart. Mura na nakalahi sa atong Ginoo kaya nakita niya kasing-kasing. The Bible is telling us in Hebrews chapter 4, in verse 13, that
We are naked before the sight of God. Wa gyud tay sapot kita nang ilalom tanan. Bisag unsa kamay mo sanina, bisag unsa kamay mo sinultihan, bisag unsa kaayo sa imong barog, apan ang Ginoo nakakita sa imong sulod. That is why God wants a true worshiper. In John chapter 4, verse 24. He that worship Him must worship Him in spirit and in truth. And the true worshiper are person who worship the God the Father. I want you to open your Bible in Matthew 24, verse 21. Wala na ko ibutang diha para maabrihan yun natong Biblia. Kausay, magsalig na lang tas LCD. Di na lang, ang uban, di na magdalag Bible ba? Masawa na lang nato kung wala tayo Biblia dala sa church. Kinsa sa inyo na Bible, please, pataas kamot. Amen. That shows that you are a Christian believer because you are bringing your Bibles with you. Mga Kristohano, dalawang yun ang Biblia. Amen. Ay, mauna atong armas. Matthew 24, verse 21. Okay? Negondri, for then shall the great tribulation, such as was not since the beginning of the world to this time, no, nor ever shall be. Ang Biblia nangingon, moabot ang dakong kagubot sa kalibutan, nga wala pa sukad nato ma-experience sa atong kinabuhi, sukad nga nataw ta. This morning, I would like to give you a message. What happens after the rapture of the church? Maning mahibalan na ito ba? Kayo sa rapture la itong iwali, what akabalog unsay mahitabo, human sa pagbalik sa itong Ginoo. After a few minutes, unsay mahitabo sa tibuok kalibutan. I would like to tell you, brethren, that after a few minutes, human sa rapture, kang ay rapture, wala hinibalo. It is very imminent. Imminent meaning ako lang explain kadali, aron masabtan sa tanan, bisayon ginakumayo. Kung ang usa ka asawag bana, magtiayon, unya ang bana, may trabaho. Muingon siya alas 5 siya muli kun siya alas 5. So bisag wala muhulat ang asawa, kay alas 5 siya muli, kaulay kun siya. But, listen to me. Pag ang bana mo ingon, nga mag-overtime siya, the wife doesn't know what hour, what minute, and what second he's going to arrive. Nakuha ninyo? Kung may isang overtime, wag yun, kay balong asawa kung kanusa siya maabot. That is imminency. Or, maupod ang rapture. Wata kay balo. Wata kay balo, unya, ugma, sunod adlaw, sunod bulan. Unsa na tang year ron? 2012. Grabe ning 2012 ron ba? Pero I am not telling you, 2012 balik ng Ginoo, ha? God is telling the church to prepare. Amen. He's telling us to prepare. Kaya na moabot nga kagubot sa kalibutan. After the rapture comes, the beginning of the Great Tribulation. Dakong kagubot sa kalibutan. Why? Nga naman, nga nung unahon man kuha ang church sa rapture, tungod kay ang Ginoo nagsaad nga dilit niya itugot nga kita magantos uban sa mga tao nga nag-reject kan Jesus Christ. And that's true. Dili pwede nga ikaw nangalagad, dako ka naggasto pangalagad sa Ginoo, pila na kasapatos ang imong nahilis. Sanina kagana kay nadunot sa pagpangalagad sa Ginoo. Ang time gani wala kay sukod sa time, naakas bulaton sa Ginoo. Unya pag-abot sa rapture, ibilin ka, apil tong mga tao nag-reject sa Ginoo. It's unfair. Are you listening to me? Unfair. But God is not unfair. He has to take His people. Kuhaon niya ang mga anak. Katong ready lamang. Katong nagabantay kanunay sa iyang kinabuhing espirituhanon. Kay pagbalik niya, kuhaon ka down after a minute. Great tribulation. At tanaw na to. Unsay may abot sa kalibutan pagbalik niya. Revelation chapter 6. Tanawa. Okay? Kita nimo ang kantos kalibutan. That's Revelation chapter 6. Okay. Now, nakita ninyo ng kahoy? Nag-ingon ng Biblia
Jesus Christ Himself said in Matthew 24 verse 32 to 33, nagingon siya dito, nga ang pagbalik niya susama sa fig tree. Fig tree na no? Sa ganin, fig tree, kahoy nga higera. Nga naman, nagingon to sa Biblia, if the tree bring it forth leaves, you know that it's summer. Kung ang kahoy daw ng higira, kung sige nagpuyuos, kay dili na winter, summer na, sige na siya pamiuos, mugawas na iyang dahon, ingon na ginawa dito, bantay. Kaya di ako mabalik. Bantay mo. Kaya di ako mabalik. Kamusta man itong panahon karon? Kamusta man ang linog? Mulinog ron, mulinog 10 years na po. Dili oy. Ang linog karon sunod-sunod. Amen. Ang lunok, sunod-sunod. Napay 5 daw atong hulaton, natus December, yung pas pag-asa. Dili pariyo kaniya ito kakaroon. It's like a fig tree. Yung pa sa Biblia. And then, napay lain rin. Yung pa sa Biblia, Isaiah 13:6-8, it's like a bird pains. Unsa nang bird pains? Nakita niyo unsa man na? Di lang kayo maklaro, no? Buntis, nga hapit ng mga anak. Sa dihang mga anak ng babae, nga dool na siya mga anak, usahay, 12 hours ang sakit. Musakit, paimnon luya para mawala panuhot, di ka po mawala. Hantod, mawala ang sakit, dayan pila lang ka oras, 5 na lang ka oras, hantod 2 ka oras, hantod 1 ka oras, hantod maingon dayan, okay, pila lang, 30 minutes lang, sirita tas doktor. Kay hapit na magawa. Usay mo gawas ng hinubigon. I tell you the truth because I experienced with my 4 children. Unya, hantod mingon na din doktora, yung sa, sir, 10 minutes na lang ang duration. Madugay, yun siya, tuwa na sa operating room. Mubalik na po sa ko, sir, 3 minutes na lang. See? 10 cm na. The nearer the duration of the pain, according to Isaiah, ingana po ang pagbalik sa atong Ginoo. Unsa kalayo ang mga hitabo sa kalibutan. Lunop, linog, kadaot, disgrasya dito. Kung magduol ang iyang duration, ikson, ingon sa Ginoo, na siya sperta. Hapit na siya munaog. I'm already at the door. Mirag hapit na siya munaog. Na kung dili ta kay baluani, abi natog normal lang. It's not normal, brother. I will tell you, church, this is not normal. We are living in this era where we are waiting for the Lord's return. Because it's going, abi nimo ang pagbalik sa atong Ginoo, ipakita na ko ninyo. Okay? Grabe po rin tiyanan niya. Ay, okay, yan eh. Merkaluha naman eh. Para masabtan ninyo. Okay, this is what we call Daniel's 70th week. Naaman rin atong mga estudyante sa Book of Revelation. Na dito si Jenny, si Jeffrey, si Lovely, na adri. I hope you learn about this one. Di lang kay klaro ba? Okay. So, morning, gitawag og 7 years tribulation. Kanidi ay, sorry, diri dapita. Kay kani gikan kang Daniel sa iyang vision, rebindel the temple, and then cut off of the Messiah, pagkamatay ni Kristo Jesus. Gikan pagkamatay ni Kristo Jesus, hantod karon, wala pang balik atong Ginoo. We are waiting for the rapture. That's all. That's more than 2,000 years. Are you listening? Tanaw ba ninyo? Okay. Niya na tadiri dapit. Mo nang dapat sa church, makaibaluta, where are we? Asa ta dapit karon? Kay sige lang ta panangalagad, usay pasagdan na nato nga total dugar kung Ginoo mo balik. Mura tag scoopers. Nangupaw na lang ako mga lulo, wa pa man balik atong Ginoo. You're like scoopers. Mo nagingon ni Kristo, mo ni Pedro, nga karong panahon na daghang kayo musultiyana. Pero I tell you, you will be left behind. Okay. So niya ta diri karon, gahulat ta sa rapture anytime. Okay? Anytime. So okay. May rapture. Kabalo mo sa rapture? Rapture is cut up ba kanang isa lang kapag pamilok. Tuan atas langit. Ang duha nga nag-aabay sa katre, ang isa kuhaon, ang isa mabilin. Asawa, wa may lahi manigsuon ka abay. Asawa man nagbana.
kung ang imong bana, luya sa Ginoo, I tell you, brother, oras na nga mag-init ka sa Ginoo. Amen? Basi mabilin ka, ang asawa rin madala, agkoy. Yang uban, malipay kay makasawa maglain, pero magantos mo sa Great Tribulation. Ang uban, ang lalaki ray, tinuod ang alagad, ang asawa, kaang-kaang pa. Agoy. Ikson, I'm telling you the truth. God has sent me here this morning to warn you. Amen? Yung pa sa Ezekiel, nga kinalan, warningan na itong mga tao. We are the watchman. Nga kung maabot daw ang panahon, dapat warningan ng mga tao. If you are not listening, pag-uli niya dito, mingon lang mo nga, ang sabatong walin, pastor sa amin, uy, sabot ato. Paminaw lang. Amen? Baka mabilin ka. Okay. Then, okay. O, tanawa. Dili maklaro nino, what happens after the rapture of the church? O, human sa rapture, o sa mitabo, gikan diri. Muna itong leksyon karon. Okay. I want to be fast on this. Okay, Matthew 24:8. And this is the beginning of sorrows. Kamusta? Pag human sa rapture, grabe ng kalisod. Grabe ng kagool. Karon naghanag na goal ron. Oh, this is the beginning of sorrow. Okay? Now, next. 2 Timothy 3:1. This know also that in the last days, karon mga adlaw, perilous time shall come. Unsa man ang perilous time? Perilous in the Greek word, chapelos, meaning reducing strength. Murag wala na tayo umoy. Hudan tag umoy. Difficult. Grabe kalisod. Dangerous. Dili lang kay lisod. Kuan pa, dangerous. Sana dangerous ka ng kuyaw. First. Oh, tanawa. Tanawa ragod ning dili lagi maklaro kayo, no? Kani, morning masakir. Masakir sa Cotabato, wala pa'y, what you call this? Wala pa'y hustisya hantod karon. Nag-celebrate sila this week. 3 years ago, dili pa na mao, daghan pa. O maabot pa, dili pa na mao. Abi nimo, basig ang mabilin sa rapture, masakiron tang tanan. Which is, tatuta dito niya. Sayon lang nila mo patay og tao, grabe. Luke 21:26, men's heart feeling for fear. Mao nang karon abi nimo, ang kasing-kasing sa tao mo na daghang kay high blood. Kasing-kasing mo igon. Tungod sa kag-uol diri, kag-uol dito, busy dito. Grabe. Ang mga tao, grabe. Oh, men's heart are failing. O sa man ang failing, kanang na-failure. Tungod sa kahadlok, di lang kahadlok, tungod sa stress. Kay grabe ka busy mga tao, wala na panahon sa Ginoo. Mo na usahay. May busy ta sa ministry, pero lantaon po nato atong lawas. I tell you the truth, gamiton ta sa Ginoo tungod kay kita naapay kusog. Ug wala ka ni kusog, makatrabaho ka pa, dili na oy. Because we are still in this fleshy body. I'll tell you the truth, we have to give time to our body for rest. Listen to me please. Kaning lawasan ni unod pa ni ba? Di ta mamugos sa mga tao nga wala mga lagad sa Ginoo nga tuwa lang dito sa ilang pagkabisi silang trabaho. Pero I tell you, mangita na og panahon. Kinahanglan ta og rest sa atong lawas. Bisan sa church, dili ta makaingon kang pastor Nestor o pastor Sami nga ano wala man na sila diri, sweldohan mo na sa church. You cannot say that because people need rest. Sauna lang, walay leader nangamatay tanan. Luke 21:9. But when you shall hear wars and rumors of war, there will be commotions. Unsa na commotion? Kagubot. Panic. Be not terrified, for these things must come to pass, but the end is not yet. Gira. Bago lang nagira ang Israel o Gaza. Abi niyo, nagsispire kadali. Pero balik pa ni ba? Because Israel is the heart of our news today. Siya kasing-kasing. Nga naman? Paminaw na muna ko. Nganong Israel man? Paminaw na mo. Unsa may gigunitan yung Bible? Unsa na? Is it a Jewish Bible or Philippine Bible? Jewish. Kinsa man na si Kristo? Judeo. Kinsa man mga Israelitas? Judeo.
Pasinatingala mo. Puro na Hudiyo ba? All the writers in the Bible are Jewish. Siguro si Ruth. Pero part lang gihapon. Si Esther, part lang gihapon. Tuwas pamilyas mga Hudiyo. Nalantawan ninyo? Ang atong Bible, Hudiyo. Ang atong maluluwas, Hudiyo. Nga si Kristo Jesus. Manang mo end up tanan, Israel tanan. Karong katapusan mga adlaw, ang atong puko sa atong mga mata, unsay may tabo sa Middle East, sa Israel, maupod to ang kalibutan. Nagsunod-sunod lang ta, kaya ang Pilipinas, wala gyud sa Biblia. Tagay daw ko Pilipinas na sa Biblia, wala gyud. Bisa na Amerika, wala. Unsa rin na sa Biblia, unsa nga word? Germany, Togarma, Magog, Russia. Sa pa diya, Persia, Iran, sa pa, Babylonia, Iraq, Israel. Moray na sa Biblia. Ang Pilipinas, wala. Egypt, naapod. Ay, wagid tagyod. Pero ang atong gigamit, Jewish nga Bible. Mao nang kamo mga igsoon, kung unsay mga news sa matag adlaw, tanawa ang Israel. Dito na to makita kung unsa nang nahitabo sa kalibutan. And the Bible says, when Israel, in Luke, chapter 21, when Israel is compassed to the armies, ang Israel mapalibutan na sa kalaban, look up, because your redemption draws nigh. Tuwa dito atong mga mata. Kay Hudiyo ang atong mga Bible. Jeremiah 30:6-7, nangyong siya diri, why has every face turned pale? Ngano nang luspad naman imong naong? Yung siya diri, how terrible that day, great tribulation will be. Unsa ka terrible. There will be no other day like it. Walay laing adlaw gawas niya na. And it will be a time of calamity for the descendants of Jacob. But they will be rescued from it. This is the time of Jacob's trouble. Meaning, mauning panahon sa kagubot sa kaliwat ni Jacob. Muna gitawag og Great Tribulation. Apil ta? Yes, apil ta. Wa man tas Biblia. Naapilan ta kay hintel ta. Naapilan ta nga dili unta ta apil sa kaluwasan, pero giapil ta sa Ginoo sa kaluwasan tungod kay nahigugma siya nato. I will explain to you a little bit, please. Mao na dili ta maghinambog nga Kristohanon ta. Duha ka kaliwat diri sa kalibutan according to Romans. The Jews and the Gentiles. Hudiyo, mga hintil. Kita hintil, di kita kaliwat sa Ginoo ba? In the flesh. Nahimo lang ta kaliwat sa Ginoo tungod kang Kristo Jesus atong kinabuhi. Amen? Amen? Duha ka olive tree. Ingon ni Paul in chapter 11, or in book of Romans, ang original olive tree is Abraham. Na ay mga sanga, siyempre, kahoy good. Ang ikaduha nga olive tree is wild olive tree. Unsa man ang wild? Ihalas. Okay. Kaning ihalas nga olive tree, ang mga sanga niini, kita. Ihalas kita. Wa gyud tay Dios pagano daw ta. Hidden. Mo na mga Hudiyo isog kayo kay nga naman, kani mga tawhanan ni wala ni Dios. Apan ang olive tree original is ang mga sanga niya mga Hudiyo. Okay. Tanaw na nato, please. If I will go back to diagram, dinala. Gikan sa Old Testament, listen to me please. I just explain this for a few minutes kay gaapas ko sa oras. Gikan sa Old Testament, gikan kang Adan, tungod si Adan nahulog sa pagpakasala, hantod kang Moses, ang Ginoo naglantaw sa nation Israel. Namina mo? Are you following me? God is seeing the nation Israel hantod pagkamatay ni Kristo. Are you listening to me? Nation Israel iyang gilantaw, gipadala si Kristo apan ilang gilansang sa cross. Unsay nahitabo? Na-deviate ang mata sa Ginoo. Instead ang mata tuwa si Israel, tuwa na siya naglantaw sa dili Hudiyo. Mao nang gikan sa pagkamatay ni Kristo ni kayeb sa langit hantod karon ang Diyos si Kristo naglantaw sa church.
Oh, amen. Amen ba? Amen. Nakuha ninyo? Nga naman, nireject ang iyang mga tao. Gipatay nila si Kristo sa cross. Apan, nahimong kaluwasan sa dili Hudiyo, kita mga hintil. Motong giingon ni Pablo, ang original olive tree, ang mga sanga, kaliwat sa Israel, sila. Pero tungod sa ilang unbelief, wala man blindness of Israel, wala man sila mutok ang Kristo, gipamutol sila sanga. Glory to God. Are you following me? And then the wild olive tree, ay halas nga kahoy sa olibo, katong mga sanga dito, gipamutol, gibutang diri sa original olive tree kang Abraham. Mao nang kita, nahimo ng kaliwat ni Abraham, pinagi kang Kristo Jesus. Palakpak yan Ginoo. Hallelujah. Okay, paminaw. Ingon si Paul, Romans chapter 11, until the fullness of the Gentiles will be fulfilled. Oo, paminaw mo. I hope na portray ninyo nga ang kahoy nga original ni Abraham, tuwa na ta dito gipang markot. We were grafted. Unya diri sa wild olive tree, dagha pa nga bilin. Ingon ni Pablo, hantod mapuno ni mga sangahan ni mobalik siya. Napuno na ba? Unya mingon ang uban, di pambalik atong Ginoo kay wala pa maabot ang mga bukid. Ikaw na lang mag-timeline. Ingon sa Ginoo kung mapuno na na. Daghan na nga hulog. Gipang butangan na puglain. Basi mahulog mo, nabutangan mo glain. Sa din na tamang alagad sa Ginoo, pero alisdan ba mo sa Ginoo? Amen. Ay, tinuod yun na. Nayuban churches nga nangawala ang uban, pero gipulihan sa Ginoo daghan. Ingan ang Ginoo ba? Di ta magsalig. Let's not be complacent. Kinahanglan na atong kasing-kasing na kanunay sa Ginoo. Tinuod nga pagpangalagad sa Ginoo. I tell you the truth. This morning, I am telling you, kung nagtiyaw-tiyaw ka sa pangalagad sa Ginoo, panahon na. Tinuod na ni. Amen. Inay makatapat, tinuod na. Glory to God. Wapa ko nahuman. Inikapuno na ng mga sanga. Balik siya. Hapit na. Maunang ingon niya sa Matthew 24 verse 13. Ingon siya dito, and the gospel should be preached to all nation. Wala gud mingon dito nga kada tribo, kada tao. Wala. All nation. Niabot naman tanan nation. Abot na. Daghang mga Muslim na giduol sa Ginoo ba? Until the end come. So pag-abot sa rapture of church, listen to me please, listen to me. Pag-abot sa rapture sa church, that ends the day of grace. Mao na katapusan sa grasya nga panahon. Kay bisag unsay mo sala, though your sins be as scarlet, it shall be white as snow. Bisag unsang klase mo sala, pasayloon ka sa Ginoo. Manang we love our people. Bisag nakasala sila diri, still it's the day of grace. Pero pag-abot sa deadline, sorry lang. Mabot ni deadline. Manang dapat balikid ka sa Ginoo. Nagpakasala ka, balik sa Ginoo. Pasing mabiling ka. Amen? Ay, panahon na ba? And then, pag-abot sa rapture of the church, wala nang church diri. Wala na po diri ang Holy Spirit. Okay? Gisundan ba ko ninyo? Pag human sa rapture, o sa napod, kinsa nagilantaw na po sa Ginoo, ang Israel na po. Kay tuwa naman sa langit, ang iyang gihigugma nga gilantaw niya nga church, tuwa naman sa langit, sa rapture. Ang problema kung mabilin ka, muna akong problema ba? Amen. Siguro ka, maapil ka? Amot lang. Nagdepende sa tuwa. Wala nagdepende sa Ginoo. Nagdepende si mga. Muna ginto sa Luke, said niya, take heed of yourselves. I like that word, yourselves. Gusto ko na nga word nga yourselves. Kaya dili nagingon nga, take heed church. Wala, take heed to yourself. Isa-isa gyud. Now, pag-abot sa human sa rapture, 7 years. Dilis kalibutan kagubot. Ang Diyos naglantaw na po sa Hudiyo. Mao nang sa Great Tribulation. Are you following me? Sa kagubot human sa rapture, 7 ka tuig na ang Diyos nagalantaw sa Israel.
wala na sa church. Kahit ano man church sa langit. Ang nangabilin, dili na church. Munang walay word nga church, from Revelation chapter 6 up to Revelation chapter 19, wala yun ang church. Wala po'y Holy Spirit. Wala yun. Nga naman, wala na'y nabilin dire. Ang nabilin lang, magtigaw-tigaw na mo itong manghitabuan na, mo na to, ginuyere na, pinutlanay na sliog. Luoy, kung mabilin ta. Inig rapture, abinin mo, mudagan mo this church ba? Hala, tanaw na ko dito, napabas pastor Listos, pastor Rabing. Wala na. Mo ito mas balik, tanaw na, wala na. Nang tanaw ka na itong nagkakags pangalagad sa Ginoo, nga wala gani kapasaylo sa iyang mga exons. Church, listen to me please. Di ganit ang makapasaylo sa itong mga exons sa church, bilin ka ba? Hantod karon wala pa makapasaylo sa mga exons sa church. Ay, let's settle our differences. Amen? Isitol na ito atong mga diferensya. Why can't forgive? Moral na niyo mo i-pleaded risk kalibutan. Ayaw. Pasayluwa niyo mo mga igsoon. Nakadaot na kanimo, dako nakagasto. Pasayluwa siya. Wala lagi mo gamay ka amen ba? I'm just telling you the truth. Ang Ginoo tuang focus sa Israel. Pero wala na sila mo focus na ito, kaya tuwa naman tas langit. And then, after 7 years, munaog ta. Glory to God. Bakasyon lang din na pito kat langit. Munaog na po ta. Abin mo, to tell you the truth, pagsakan ato sa langit, ang atong lawas, dili na madunuton. High blood ka karon, wala na Lord, wala na brother. Diabeteson ka, wala na. Nga naman, kanang dugo nga naglatay-latay sa imong lawas, igsoon, dili na maong dugo nga mulatay nimo. Pagbalik sa atong Ginoo, kay bag-o na ang atong dugo. Amen? Ay di mo malipay. Mora na kalipay si Kristohanon. Muna ingon ni Paul sa Titus 2:13, ingon siya, looking for that blessed hope and the glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. Mora man nato gipala. Ay, mora na itong ipaabot bang rapture sa church. Mao na pag-abot, pagbalik, 7 years sa langit, 7 years sa kalibutan, mao nang i-preserve sa Ginoo ang mga Hudiyo. Nakuha niyo, sundan ko ninyo. Human sa 7 years, then 1,000 years diri sa kalibutan. 1,000 ka tuig. Uban na nato, kung na-appeal ka sa rapture, wa ka ma-appeal, nabiling ka, kung mapaputol ka sa liog dito 7 years, okay lang, mapapas ka sa langit. Pero kung dili ka magpaputol sa imong liog, bilin ka gyud, mamatay ka na lang. Hantod. Pero sa pag-abot sa millennium, ang mga tao nga nadala sa rapture, mosulod sa millennium, 1,000 years reign of Christ. Si Kristo na ang King of Kings, siya na ang Lord of Lords. Ikaw, ako, kung madala dito sa langit, dili ta anak sa hari, hari ka. Because we will reign with Christ 1,000 years. Wala na'y mayor sa Davao, ikaw na ibutang. Wala na'y barangay diya sa ikaw na. Barangay captain. Amen? Ay, bisag pork leader na lang, okay na? Amen. Palakpakin ang Ginoo, please. Sorry lang, usay. Gamay rin yung panahon nga mag-explain ko. Pero I'm trying to, I'm telling the Lord, ako, Lord, kano sab ako makatudlo sa inyo from 8 o'clock to 5 o'clock in the afternoon. Mag-lecture lang yun ko about end times. Nganong gihimo man nato dito sa ubang churches? Okay sila dito. Pero kita diri sa church, tagsarata ka oras, nya pag-abot ra mag alas 11, nga nanday na atong mga relo. Di niyo gusto magwalis Pastor Sammy og kaning end times? Nga diin kita makalingkawas ni kalibutan sa kadaot. Unsa, mangutan ako ninyo. Please listen to me. Unsa may imong pagbalik-balik diri sa church be? Ano ang pagbalik-balik madiri sa Zimbabwe? Mangutan ako ninyo. This is a personal question. Why are you coming every Sunday to worship God? Why? What's their purpose? What's your aim? To go to hell? To go into the tribulation period? I think, no! You're going to church every Sunday. Nagampo ka pa. Gahata kasi mong tithe. Gahata kasi mong offering. Ano man, gusto ka matug langit. Ang problema kay kulang ang atong requirements papuntang langit. Kulang. Hindi tayo nakapasa sa qualification. God is telling the church now.
Kailangan complete ang atong requirements. Bisan mag-enroll sa DBC, pastora? Di ka ka-enroll to ba? Mo enroll lagi, pero dilipod mo atin sa klase, ay iris yun akong pangalan sa akong subject mo na. Nagdawat mo sa Ginoo. Apan absin-absin. Huwag na isimba-simba, huwag na ampo-ampo. Matumog langit. Hoy, inuta ka dong dahi, dili ka kadto. Amen. Basay mo yung mo. Suga po, Pastor Samuel Wale. Ulahin ang mga adlaw ron. Kung pwede, warningan ng mga tao. Nagkaangkaan, nagluya-luya. Ang kinabuhi, wala sa Ginoo. 50-50 lang. I tell you the truth. Bilin tang tanan, ugmaw na itong kalaki. God is telling the church to prepare. Ay, kaluoy, kung mabilin tas. Grabe. Brenta. Matthew 24:21. Ano ini atong text? Next. Okay. Now, tribulation. Tribulation came from the Greek word tlepsis. Okay, tlepsis, meaning pressure, affliction, anguish, burden, persecution, trouble. The Great Tribulation, human sa rapture sa church. Actually, ang 7 years, giingon sa Biblia, ang first 3.5 is the tribulation. The next 3.5 years is Great Tribulation. Pero kung imong estudyuhan, mo na atong estudyuhan ron ang first 3.5. Okay. Sa Great Tribulation, at this time, John's vision changed. Ang vision ni John the Beloved, ngayon gisulat sa Book of Revelation, na outro. Number 1, Jesus changes from Savior to Judge. Oh. Number 2, Jesus changes from lamb to lion. Kuya ko is Jesus ba? I still believe that during the time when He was crucified on the cross, maningil yun ang Ginoo kang Pilato ba? He was just a lowly Nazarene. But when He comes in the Revelation period, He will be like a lion. Grabe na kaisog. Ani sa tadri? Okay, lion, huh? Oh. Karnero siya. Pero madugay, mahimo na siyang lion. Okay? Tanawa. Dati, Savior siya. Pagbalik sa atong Ginoo, nahimo na siyang judge. Dili na kining grasya. Wala na. Atubang na ka sa hukom. Abrehan na ang mga libro. Abin niyo pinakalibro abrehan? Panahon sa rapture? Wala libro abrehan ba? Except the book of works. Kung sa inyo ito, 2 Corinthians 5:10. Kung sa inyo dito, that is the judgment seat of Christ. Rewarding ha. Ngayon siya nga, every one of us will stand before the judgment seat of Christ. O niya, hukmanta, and you will be judged whether it be good or bad. Tanawa, pating dautan dito, lahat dito ba? Ang problema dito, right, may wrong. O niya, ang imong right, 5, ang imong wrong, 10. Nakapasa dili. Nakapasa. Di kakapasa ba? Naingon nga, take of board ba? Yun siya nga. May na lang ko kasi siya nakakuha. Actually, sa board is 70% passing mark na. Naingon itong isa, may na lang ko kay nakakuha ko 69. Siya 49. Wala ba siya kabalunga? Silang tanan, lagpak. Lagpak no. Nausay, dili ta magklimon. Arang-arang na lang ko, kay arang-arang kong Kristohanon ka sa iya. Ayaw pag-compare dong, day, ayaw. Tanawang imong kaugalingon, basig wapong kakapasa. Amen. Ay, glory to God. Mo na dili na pwede magtiyaw-tiyaw tarong panahon na, oy. Amen. Sa church, Faith Worship Center, makabatig dagkang kay mga wali. Nga na magtiyaw-tiyaw patag pangalagad, tinudanay na dong, day. Ay, glory to God. Paningot naman gani ko wali. Para lang encourage ng tanang pangalagad sa Ginoo.
Basta napay tiil nga lakang simba. Pero nag-ila-ilas katri, di na gani kaliho. Ampo na lang. Ampo na lang. Lord, di na magyud ka mo ayon ako, muhulat na lang kong pagbalik. Amen? There is a song says, only one life will soon be passed. Only what's done for Christ will last. Amen? Basta nakalimot mo na. Judge. Lion. Lamb to what? To lion. Oh? Dati lamb lang siya. Grabe ang paglansang sa cross. Wala gani siya musultis bisa gamay. Pero pagbalik niya, bantay mo, leon. He is the lion of the tribe of Judah. He is the lion of the tribe of Judah. We have Jesus. Great Revelation presents three tribulation judgment. Chapter 6 to chapter 19, doon ay tulo ka tribulation judgment. Number 1. Okay. The seventh sealed book. 7 ka silyo, abrihan. Kada silyo, grabing may tabos kalibutan. Okay? Now, doon ay tulo kapungot nga ibubos kalibutan, human sa rapture. Unsa nga kapungot? Number 1, ang kapungot ni Kristo. Ibubo niya. Revelation chapter 6, verse 16 to 17. He will pour out His wrath. Iyang ibubo, iyang kasuko sa kalibutan, kay ni-reject sa grasya sa Diyos. Kung ikaw mo reject sa grasya, disgrasya. Nga nang Ginoo. Ikaduhang kapungot, it's the nation's wrath. Ibubos kalibutan. Mao na magira. Man's wrath. Kung mabilin ka igsoon, listen to me, kanarang imo silingan, moray mo gukod ni mo. Kaniyo, invite na ako ng Bible study. Nabilin lagi ka, ha? Niya, sundang o. Okay. Tinuod. Ato ta dito niya. Ikatulo, ang kapungot ni Satanas, ibubo ng kalibutan. Pila ka kapungot, ibubo. Kapungot ni Jesus, kay nahimo naman siyang layon. Di naman siya lam. Nahimo naman siyang judge. Ikaduha, kasuko sa nasod, gira, kasuko sa tao. Grabing kasuko diha. Ang may utang, magbayad yun. Kapaninglon mo. 3, Satan's wrath. Okay. And who shall be able to stand? Huwag yung makatindog. Number 1, first judgment, 7-sealed book, abrihan. Okay. Next, unsang sunod nga judgment? Second judgment is the 7 trumpets. Kada bugyong trumpita, grabing hitabos kalibutan. Bitaw, nga mo survive mo. Tignan mo survive ba? Naitubig diha nga, imbis lami nga tubig, mayo pang nawasa, mayo pang malagamot nga tubig, bahala makakalibanga. Pero kaning tubig diri abi ninyo, diri sa pagbugyong sa trompeta, that's first trumpet. Maunsan tubig? Mapait. Pait ang tubig, unya ang tanan, mga matay. Tungod sa kapait. Ang uban tubig, mahimong dugo. Kanya, mainom kag dugo, kung nabilin ka diri. Wa lagi mabuhing hintil, parehan ni mo ako. Wa yun. Hudiyo ray mabilin. Ingon nila na ay mabilin daw. With so many scholars, nangyyon sila, nga na mga hintil, mga bilin, padulon sa Great Revelation. Siguro katuntuas bukid kaayo. Nga di yun, masakas baki. Di man kabot ditong mupatay liog. Ang patay tao, putol liog, di man kabot dito. Basig sila lang. Ang problema po, kaya wala maabot sa gospel. Pero tudloan na to sila sa millennium. Okay, di na ta dito kay sunod na na awali. Dili na to hudton ron. Uy. Inay mo kataba, di na to hudton. 3. Unsa nga judgment sa Great Revelation? Third judgment. Unsa man? The 7 bowls of wrath. 7 kapanaksan nga ibubos Ginoo. Kada panaksan iyabo, grabing kadaot sa kalibutan. Grabe yun, gipanit-panitan ang kalibutan sa kasukos Ginoo. Gipanit-panitan. Oh, listen to me. Sa first part of the Great Revelation, talag sarabi ako mawalian eh. Gusto na ako minamuntanan kay gibali wala lang inyo kay mingon man mo, mabilin man ko, puslan man, din lang ko minaw kay mabilin man ko. Sige, babay lang.
babay, bahala na. Kanya-kanya ta ba? Amin ba? Ayoko nga nga, luwas ko dili, luwas mo na dili. Uy, kanya-kanya tayo. Baka luwas yung mama mo. Pero ikaw, anak, dili luwas, babay ka. Personal ang kaluwasan. Ayaw ina nga, luwas ang imong mama, ikaw luwas po, dili. Uy, that does not tell you that you are saved. Kanya-kanya tayo. Oh, panaksan, ibubo, grabing hitabos kalibutan. Imagine, ang mga Hudiyo, i-preserve sa Ginoong Hudiyo, pero ang mga Hintil, dili niya i-preserve, apatay tanan. That's the third judgment. The first judgment is the opening of the seal. Okay? The four horsemen of Apocalypse, Revelation chapter 6, verse 1 and 2. Okay. Sorry. Ang four horsemen of Apocalypse in Revelation chapter 6, verse 1. Okay? Nagsugod sa white horse. Okay? Puting ang kabayo. Dayon, sunod, chapter 6, verse 2, red horse. Chapter 6, verse 4, black horse. Dayon sa chapter 8, pale horse. Pale meaning green. Okay, akong i-explain na karon daw, ha? Okay, ano na to? Munang unang judgment. Human sa rapture, ha? Pila lang ka minuto, pila ka oras. Okay. First seal is open. Primerong silyo giabrihan. Okay? Unsay nahitabo? White horse. Nigawas ang puting nga kabayo. Unsay explanation sa puting nga kabayo? Antichrist, pseudo peace. Paminaw daw mo. Niya natas kagubot sa kalibutan. Magkagubot yun yung kalibutan. Walay lain nga makahimo sa kalinaw, si Antichrist lang. Siya lang yun, because a man of great stature, he can solve all the problems of the world. Si Antichristo, he is a special man, anointed by Satan. Pero ang iyang paghatag o kalinaw, siyodo lang, is a false peace. Munang-una, puti nga kabayo. Okay? So mulinaw kadali. Kalibutan, human sa rapture. Ikadawang silyo. Red horse, Revelation 6, verse 2. Unsa may kahulugan sa pulang kabayo? Gera. War. Killing one another. Grabe. Pagkawasa na. Okay, next, third seal, black horse. Revelation chapter 6, 5 and 6. Black horse. Unsa man ang black horse? Unsa iyang himon? Famine. Grabe gud. Humasgira, kagutom. Grabe pati panaksan kanon nas mga bata. Dili mo hilo mga bata og dili makatutoy. Tinuod na. Usay ginahimo natong inahan. Hilom na. Nay aswang. Ba? Pati aswang akong kanon. Kaon ang bata aswang. Famine, grabe. Abi ninyo, kaning panahon na, black horse, ang nagsakay ninis kabayo, please listen to me, nagdala og kiluhan. Nagdalag kiluhan. He's bringing with him balances and scales. Unsa man ang kiniluhan? Kaning panahon na kinilo. Tanan karon kinilo na no. Bisan kani ginamos kinilo, asin kinilo. Sa una ka nakamatis kinaltik. Pilang kaltik? Kaltik ilang sultis mga tindir, kaltiks ko na. Pilang kaltik dai, kaltik. Pisong kaltik sa kamatis. Pero karon ay kinilo na ba? Pati karon ang tubig gani murag kinilo na. Usa na bilabiling walay kinilo. Hapit na kita. Amen. Amen ba? Ay. Pati gani buhok ninyo mga tagas paputol mo. Paligya kinilo. Pati ang buhok kinilo, tanan kinilo. Agoy. Wala na may dili mapuslan ron. Pati ukay-ukay, pastor, mapuslan na. Gi-ukay-ukay mo na, ukay, baluskay, halab, puslan na tanan. Usay mo ta sa itong mga dang sanina, mas gwapo mo man ni sa ukay-ukay. O balik isuot ta. Usay magitat at Pasko ra baron. Famine! Grabing kagutom.
Ingon pa sa Biblia, Ezekiel chapter 4. Ingon pa, abini mo sa panahon sa kagutom, ingon Ezekiel, sa English sulti, paminaw mo na ako. Sorry lang, isulti na ako na, kaya maumay ko sa Biblia. Sa English ni dang, D-O-N-G. Kung saan man ang dang? Tae. Taes tao, ilan ang kanoon, lutoon. Tugos kagutom. Basa Ezekiel chapter 4. Grabing kagutom sa kalibutan, maabot ng panahon. Grabe yun. Famine. Next. Okay. Fourth cell. Okay. Ikaupat nga silyo. Upat kabayo. Okay. Maabot ang kabayo, pag-abris, upat ka silyo. Unsay may tabo? Unsay maabot? Pale horse. Unsa man ang pale? Pale color. Sa Greek word, chloros. What is chloros? Meaning greenish. Green. Green din na. Sister natin naka-green. Si Brother Juanito naka-green. Brad Ronnie naka-green. Greenish. Tanaw na to unsay color nga green, ha? Paminaw mo, ha? Okay. Basta matingala mo nga mauna gyud ni. Okay. Green horse. Green horse ni abot, ha? Put this in your mind, please. Unsa man ang green horse? Nga moabot sa kalibutan after the tribulation period. After the rapture of the church, sorry. Okay. Green, ha? Okay. Tanawa rin. Muslim countries. Ang Saudi Arabia, ang flag, unsay color? Unsay color? Tanawa. Kani, Iran, unsay color? Na green gihapon. Dali lang, ako insulti ninyo. Si Muhammad, wala na history of Muhammad. Si Muhammad, ang iyang favorite color is green. Naminaw mo? Si Muhammad, ang iyang favorite color, green. Mao nang, ang ilang country, kinsa man eh? Na green. Nagyapon, Syria. Green. Kani? Libya. Natumba na ni sila taba. Nangatumba na ni ba? Saudi Arabia na lang wala matumba. Sa Shiite. Okay, sa Shiite. Wala nila matumba. Next. Egypt. Green yapon. Turkey. Muslim country. Green yapon. Nigeria. Green yapon. Okay. United Arab Emirates, nagapoy green. Munang, kuya mga tutas Dubai ba? Wala ko mga ninyo ayaw mo atog Dubai. Wala problema. Basta na alam mo sa Ginoo. Pero magkagubot yun yung mga Muslim country. Listen to me please. Karon, Syria ug Turkey, ni Alsa ang ilang mga tao, ngano man, paminaw daw mo, mangutana mo, ngano nakagira malagi ni mga Muslim country, no? Mga Arab countries. Sila la mismo nag-away sa ilang kaugalingon. Ginatumba nila ilang mga presidente. Paminaw. Okay, listen to me. Sa Muslim, it is not spiritual revolution. Dili spiritual na revolution. They have the same faith. Pareho ay ilang gialagaran si Allah. Okay? Dili Allah. Okay. Ilang Bible, Quran. Dili Quran na Quran. Okay? So, the same faith sila, pareho. Diri lang sila nagwala sa political issue. Okay? Ang Muslim, duha ka leader politically. Okay? Ang isa, Sunni. Ang isa, Shiite. Okay? Pero pareho sila bagto. Okay, paminaw. Ang Sunni, mo na gitawag og peace-loving people. Ano ko ninyo? Sunni. Unya kaning Sunni, nagtuo sila nga ang nisunod na Muhammad, people can do the job to be a leader. Unya Sunni. Ano ko ninyo? Okay. Kaning Shiite, Muslim, nagtuo sila nga ang musunod ni Muhammad, igagaw nila. Maunang na sila mga imam, na sila mga ali. Ano ba ninyo? Dinala ko dugayon. Okay, balik ta. Ang Sunni is peace-loving people, but still believe in the Quran. Shiite are the radical, our brothers and sisters, very radical. Unsa man ang radical? Sorry lang, kay maugid na nag-research work ko ba? Patay yung tananan. Muna sila. Okay? They are radical Muslims. Why?
Because it is in the Quran. Naas Quran. Surah chapter 6. Di na lang ibutang ang versikulo. Kisay na Quran rin Bible. Ako na ako. Gihatag ni Chichay. Naas Chichay din. Okay. I study also. Chay, salamat sa imong Quran. Kaya nagtudlo ko og Theology 4. Ano sa ganit Theology 4? Contemporary issue. So, paminaw muna ako para maka-understand mo nga ano ning kagubot ang mga Muslim countries. Pila nang natumba? Almost 10. Turkey na og Syria karon wala matumba. Pero ang mga rebelde ginatabangan sa US. Sabi nga libutan ron. Di kasabot ni Obama. Itabangan mga rebelde. Okay. These people are warring against their leaders kay sani man. Mao nang ang napildi na pila na kanasod nahimo ng Shiite ang ilang leader. Listen to me please. Shiite na dili na sani. So they are radicals. Ang wala lang magkagira ang Iran tungod kay si Ahmadinejad is a Shiite leader. Abi nimo unsay sunod ana? Gisulong na ba nila ang Saudi Arabia? Yes. Wala sila ka daog silang attempt. Nga naman, namang US gabak sa hari, king manang nadia. Dubai, yes. Pag sugod sa dimos, sorry lang akong i-relate ng history. Gusto ba niyo akong tiwaso niya akong i-relate ng story? Kaya it affects even our world to even in Mindanao, even our Philippines. Nakuha ninyo sa Pilipinas na to, bago lang ta nag-agreement, di ba? Kabalo mo, kinsa kibalo, ipatas ka mo, bago lang ta nag-agreement ang Pilipinas o ang atong mga igsoon sa Bangsamoro. Ha? Sister Doring rin, ibalo? Mani. Okay? Tibo kalibutan, di ba? Ang Dubai, gisulong. Dili sulong sa laing nasod, kundi ilan lang kaugaling ng mga tao. Kay gusto ni topple down ang leader. Kung sa gihimo Saudi Arabia, nagpadala og 1,000 tanks, tangke de gera, padulong dito. Unya kay gipadala man dito, wala gyud makadayon ang demonstration. Padayon ta. Unsay color? Unsa nga ni nga seal? Fourth seal. After the rapture of the church. Pakistan, green. Afghanistan, green. India, green. Although daghang Kristiyano dito, pero isa Muslim. Sri Lanka, may green. Ang Oman, green. Grabe. Fourth seal. Pale horse. Unsay mitabo? Mass death. Mass death. Grabing pinatyanay. Grabing kamatay. Ha? Abi ninyo, ginanta mo, naman sa Quran, good. Sorry, ako lang i-relate sa inyong story ba? Gi-research man ako sa ilaha. Kaya sa Quran, nagsulti nga, kill the infidel. Patyon ang unbelievers. So yeah, they're radical. They have to kill us. Kill Christian people, they have to kill it. Sorry lang, ako lang gisulti sa inyo kay naman ta sa fourth seal good. Moabot ng panahon after sa rapture. Mass death. Tanawa. Nabasahan ninyo? Klaro, dili. They will what? Dominate the world. Klaro. Sila yun. Bahala na. Wala naman ta diri. Amen ba? Amen. Bahala na. Kuha naman ta diri. Bahala, i-dominate nila kalibutan. Basta lagi. Ayaw lagi og nakas church. Di manggani ka maminaw wali. Agkoy. Bot lang nimo. Sahay, matitag church. Nagsimba lagi, pero may 50% po yung hunahuna nas Ginoo. Wala. Agoy. Sayang. Aapil ka ani, madominahan ka. Mga isulti na ko sa inyo, wa kong manghadlok diri, mao gini tinuod. I tell you the truth. Sige tagwali diri nga dapat nata simbahan, maminaw tas wali. Agoy. Pila ra gud ka minutong gipangayo sa Ginoo sa inyo. Dili whole day ba? Amen. Sara ka oras na ang wali. Ang worship pila lang ka no? Pila ra ba ka minuto ang worship? Kamayar kayo. Agoy.
Nya kapila kasimana mo muan, wag gani tay Bible study, di ganito mga teens Bible study. Sorry to tell you the truth. Wala ko manira diri. Tinuod ni. Isa ka semana, isa ka adlaw sa Ginoo, pero isa ka semana, isa ka adlaw. Pila ra taong ka oras. Manigyan ta simbahan, sila tanaw relo. Ay, gilantag yun sa Ginoo. Abi niyo, ay, mabasag yapon na itong inyong. Sorry lang to tell you. That's the truth. Ay, kinsa man rin magsulti. Kinsa man. Who? That's why there is a church to tell us, warn us of everything. Oh, jihad. Unsa man ang jihad? Holy war. Unsa man ang holy war? Just dissolution. Mag-uuban ni sila sa billionaires kalibutan. Pag-abot, after sa rapture sa church, please listen to me. Ang billionaire sa US, 7 ka buok. Sa sunod na ako na ipagkita sa wali. Si Oprah, billionaire. Si Rocky Pillar, Taguig University, may billionaire. Si Bill Gates, kailan mo Bill Gates? Turner, si Turner, basta 7 na sila kabok, 7. Nag-meeting sila, secret meeting. Unsa ilang purpose? Depopulation. O saan ay depopulation? Putlon ang wa na trabaho. Pamatsyon ang wa na trabaho. Wa na pulos, pamatsyon. Mubalik ng kuan ba? That's after the rapture of the church. Unsa may panahon ni Hitler, di pag-ipamatay ang dili magpuslan. Maabot ba? That is one of the issues of the New World Order. Paminaw lang mo, kay kung istoryaon ta mo, dili mo kasabot. Kung kaminaw mo na, dibutang ninyo sa inyong una-una. Okay? Barayanta. Fifth seal. Okay? So, nakita na ninyo ang green. Okay? Unsay sunod, unsay nitabo sa pale horse, mass death. Okay. Pagabot sa fifth seal, Revelation 6:9-11, murder of great tribulation believers. Bad news, good news. Bad news. Ngayon naman, pamatyon ang mga nabilin sa rapture. Fifth seal. Muna nakita dito ni John the Beloved, Revelation. Naba mo sa Revelation chapter 6:9-11. Usay nakita ni David dito sa altar, ang mga tao nga gipampunggutan sa ulo. Nga naman, dili wali kaysa Bisaya mo, tungod ng wali sa may balita, dili. Sa word nga King James is, for the testimony of Jesus Christ. Meaning, katong natunan nila sa pagwali diri, Allah, ingon mo ito pastor sa amin, inibili na ito, magpaputol tas liyog. Mautong magpabili nila. Nabilin man sila sa rapture. O sa imo nila, magpaputol na nila sila sa liyog. Kaya kanina mga tawahanan din nga nabilin sa rapture, ingon sila diri, ingon sila diri. Okay, verse 9. Okay, and when he opened the fifth seal, I saw under the altar the souls of them that were slain for the word of God and for the testimony which they held. Meaning, gislain sila sa word of God, nga gibutang silang kasing-kasing. Wala na sila magwali. Kung sa pagwali ni mo, wala naman, dinukdanay naman. Sa pagwali ni mo, wala naman ang Bisayang Bible ba? Testimony for the word of God, ngibutang ni mo sing kasing. Wala gyud nagsulti diri tungod sa Holy Spirit na paputol ka, wala. Kay Holy Spirit wala na diri kung ang church na nasa langit. I think you understand. Mass murder of believers. Ngayon, asa? Kristo, Antikristo. Ngayon, Kristo. Para plain. Kristo, Antikristo. Antikristo. Marka. Pak. Right hand. Right hand. Forehead. Sugot mo na. Tanawa sa inyo. Kay may namatanaw niyo o makita ninyo ba? Oh. Beheading Christians who are left in the rapture. Nagmaskara pa yun. Nahibalaw na mo kinsay ka maskara ron. Oh. Naghigda. Giputol ang ulo. Beheading. Beheading. Those who are left in the rapture.
Muna ginan ako mo, lisod mga lagad, human sa rapture. Kaya kung mabilin ka, magpadayon na lang yun ko, bahala na. Patay kung patay, bahala na. Ang first trip abini mo, dugo ni Kristo ibayad, pero second trip mo, imo ng dugo ibayad. Para maapas ka sa langit. Kita ninyo? Mga ulog ipamunggutan, o di mo to, depende ninyo. Siguro nag-pray ni ba? Pag-pray, birahan o sundang sa likod, putol. Ito arok. Kita ninyo? Church, please. See this. Tanawan ninyo. Kaya wala ko gatiyaw-tiyaw sa akong wali karong kabunta ko. Dili dapat nina ko giwali, pero nangita ko laing mensahe. Pero pag pangitan ako lang mensahe, di same gyapon, nagbalik gyapon dito. Conclusion. Therefore, we ought to give more earnest heed to the things which we have heard, lest at any time we should let them sleep. For if the word spoken by the angels was steadfast, every transgression and disobedience receive a just compensation of reward. Ngayon dahil sa next verse, how shall we escape? Unsaon na ito pag-iskapar if we neglect so great salvation? Dakong kaluwasan, which at first began to be spoken by the Lord and was confirmed unto us by them that heard Him. Saan na ito pag-iskapar? I like the word escape. 21:33-36. This generation shall not pass till all these be fulfilled. Heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. And take heed to yourselves. Take heed to the church. No. To yourself. Kanya-kanyang kaluwasan. Ay. Kung luwas ang imong igsoon, ikaw dili luwas, kung dili ka nagbago sa imong kinabuhi. Utrohon na ito ang atong kinabuhi. Tag-as pa tag-pride ba? I tell you the truth. Kanang pride ni mo, mo ni magkapadulong ni mo, pagkabilin. Tapos magbalik sa itong ginimo. Cut your pride. Nag-text ko the other week. Ngayon ako nga, pride is like, siya nga dito? It's like a water to be swallowed. At first, it might be bitter, pait. But it will end up a fruit of what? Blessing and fruitfulness. Dili gusto sa Ginoo ang pride, kasing-kasing, way makasakat sa langit. O nang pirmi ni ingon ni Kristo Jesus, dapat daw ang atong kasing-kasing susamas bata. Kung tanaw ni mong Bible, I'll tell you, brother and sister, because I know the Bible, dili tanan. Ang akong nahibalan, akong gisulti sa inyo, ang modol sa Ginoo susama sa bata. Walay garbo. Masaw na ito pag-iskapar. Luke 21:36. Take heed to yourselves. Dili church, ikaw, kanya-kanya tagkalawasan igsoon. Salamat na lang at dunay magpahibalo na to. Lest anytime your hearts be overcharged with surfeiting and drunkenness. And cares for this life. And so that day upon you, unawares, moabot ng panahon na di mo kabantay. For as a snare shall come on all them that dwell on the face of the earth. Watch ye therefore, and pray always, that you may accounted worthy to escape all these things. Aron ikaw gako makaiskapar nini moabot sa kalibutan sa kasamok, patay dito. Putol sa liyong dito. Moabot na ni kalibutan na. And stand before the Son of Man. 1 Thessalonians 5:1-9. But of the season, brethren, you need not to have to write unto you. For yourselves na po yung word, force yourselves, know perfectly that the day of the Lord shall come as a thief in the night. For when they shall see peace and safety, then sudden destruction comes upon them. Okay, tanawa.
as travail upon a woman with a child, and they shall not escape. I like the word escape. Eskapo. Di ka ka-eskapo, ano ba? But let us who are in the day be sober, putting on the breastplate of faith and love. See? Ganahan ko ng word nga love, ah. Asara ba to? Love. For a helmet, or the hope of salvation. For God has not appointed us to wrath, but to obtain salvation in Christ Jesus. Titus 2:13, looking for that blessed hope and the glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ.